kakapalan ang hihingin ko sa'yo. Pero gusto ko sanang humingi ng tulong dahil ikaw lang ang pwedeng tumulong sa amin. Magpalit tayo ng pagkatao. Kalokohan yung gusto mo, Pedro. Paano naman natin yung gagawin? Hindi ako aswang. Magawalang hiya kayo. Papatayin ko kayo lahat at wala akong ititira. Magandang araw po, Miss Soledad. Isa po ako sa mga nakikinig sa inyong channel at naaantig ako sa bawat kwentong ine-ere ninyo. Nandito ako para isulat ang naging karanasan ko. Isang karanasang hindi ko makakalimutan. Bata pa lang ako, lumaki na akong hindi buo ang pamilya pero nagbago ang lahat nang muling nagpakita ang kakambal ko. Hanggang sa kailangan na naming magpalit ng katauhan para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga pangalang babanggitin ko rito ay iibahin ko para na rin sa kaligtasan namin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramil at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ramil, nakikiramay ako. Sobrang bait pa naman ni Mang Dante. Sayang wala na siya. Salamat, Len. Paano ka na niyan ngayon? Dito, mag-isa na lang sa buhay. Pero kakayanin ko kahit sobrang hirap. Huwag ka mag-alala, nandito pa naman ako eh. Kaibigan mo ko kaya hindi kita iiwan, ha? Kapag nalulungkot ka o gusto mo nang kausap, lagi mo lang akong sabihan. Lagi ka naman nandyan mula nung umpisa pa lang hanggang ngayon eh. Di mo ako iniwan. Siyempre kaibigan mo ko, no? Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Aasahan ko yan ha. Oo naman. Saglit lang ha. Kilala mo ba yun? Bakit parang kamukha mo? Ha? Ayun no. Napatingin ako sa itinuro ni Lenlen. May isang lalaking kasing tangkad ko at pareho kami ng hubog ng katawan. Nakakunot ang noo ko noon dahil diretso siyang lumapit sa kabaong ni tatay at lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya na para bang nakakita sila ng multo. Kahit si Lenlen mukhang hindi makapaniwala. Ilang beses siyang tumingin sa akin at sa lalaking dumating. Huminga ako ng malalim. Sa tagal ng panahong lumipas, ngayon ko lang siya muling nakita. Ayon sa kwento ni tatay nung nabubuhay pa siya, kamukhang kamukha ko raw ang kakambal ko. Sinenyasan ko si Lenlen na lalapitan ko muna ang kakambal ko at tumangulang siya. Paglapit ko, may mga bulungan akong narinig sa paligid na hindi ko na pinansin. Dinala ko siya sa isang sulok na walang makakarinig dahil gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Anong ginagawa mo rito? Ama ko rin ang nakaburol, kaya karapatan ko rin puntahan siya. Paano mo nalaman yung tungkol dito? Lagi kami nagkikita, pero kahapon hindi na niya ako pinuntahan. Alam ko rin ang tinitirahan ninyo dahil sinundan ko siya nang hindi niya alam. Nagkikita kayo? Teka, bakit hindi ko alam yun? Kailan pa? Matagal na. Simulat sa pool. Bata pa lang ako. Palihim niya na akong pinupuntahan. Bakit hindi ko alam yun? Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni tatay ang tungkol sa pagpunta niya sa'yo? Dahil delikado. May mga bagay na hindi mo kailangang malaman, lalo na't sa mundo na inaapaka namin. Kung tungkol sa pagiging aswang mo ang tinutukoy mo, matagal ko nang alam yan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nilihim ni tatay ang pagkikita ninyo. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Dahil alam niyang pipilitin mong hanapin ang nanay natin. Sana maunawaan mo na lang kung bakit mas pinili ni tatay na ilihim ang lagi naming pagkikita para sa'yo na rin yun. Ayaw ko lang niyo mapahamak. Hindi ko naman ipapahamak ang sarili ko, no? Simula bata pa lang ako, lumaki na nga ako na walang nanay eh. At wala ka. Tapos ngayon ka lang magpaparamdam.
Ngayon ko lang rin malalaman na matagal na pala kayong nagkikita ni Papa. Gaano ba kahirap para sa nanay natin na harapin ako? Kahit minsan man lang. May mga bagay na mahirap intindihin. Pero sana, maunawaan mo balang araw kung bakit yun ginawa ni tatay. O siya, mauna na ako. Teka lang, hindi ka ba mananatili dito? Aalis ka kagad? Kailangan ko nang bumalik. Baka hanapin nila ako. Kailan ka ulit babalik? Kapag nagkaroon ako ng tamang pagkakataong tumakas ulit. Hindi na muling nagsalita si Pedro. Mabilis itong naglakad papalayo at para lang siyang nilamon ng dilim. May mga lumipad ding ibon sa mga puno na parabang nagambala ang pagpapahinga nila. Napabuntong hininga na lang ako noon nang makita ko ang kambal ko sa tagal ng panahon. Ito ang unang pagtatagpo namin. Hindi ko rin alam kung bakit mas nilihim sa akin ni tatay ang pakikipagkita niya kay Pedro. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik si Pedro. Bukas na kasi ang libing kaya hindi ko alam kung dadalaw ba siya ulit o hindi na. Dahil huling araw na rin ng lamay, mas dumami ang dumalaw kay tatay. Lahat sila lumalapit sa akin at nalulungkot sa nangyari sa ama ko. Si Lenlen, mula nang paglamayan si tatay, hindi niya ako iniwan at lagi niya akong tinutulungan sa mga bisita. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko kay Lenlen dahil kung wala siya, sa totoo lang hindi ko alam ang gagawin ko. Oh, kamusta? Hindi pa ba nabalik yung kakambal mo? Hindi pa rin eh. Hindi ko alam kung babalik pa siya ulit. Bakit daw? Saan ba siya nakatira? Patay ang tatay niyo pero hindi man lang siya nanatili dito. Mahabang kwento kasi Len eh. Hindi ko rin alam kung maiintindihan mo. Pwede ba yun? Siyempre maiintindihan ko yan, no? Sabihin mo na, bakit nga ba kayo hindi magkasamang lumaki? Napatingin ako kay Lenlen noon na para bang hinihintay niya ang sagot ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikwento o hindi. Mapagkakatiwalaan ko naman si Len. Pero baka matakot lang siya sa akin kapag nalaman niya ang totoo dahil ang nanay ko ay isang aswang. Naging isang kasalanan ang pag-iibigan ni nanay at tatay. Isang ordinaryong mangangaso lang kasi si tatay. Habang si nanay ay maharlikang aswang sa tribo nila. Mas pinili ni nanay na isama ang kakambal kong si Pedro dahil mas kaya nitong mag-anyong aswang. Habang ako naman, nasa dugo ko lang pero hindi ko kayang maging katulad nila. Napabalik ako sa ulirat nang tapikin ako ni Lenlen. Uy, ano na? Natulala ka na dyan. Pasensya na. May iniisip lang ako. Sige na nga, huwag mo na ikwento. Basta kapag handa ka na, sabihan mo ko makikinig ako. Salamat Sige, asikasuhin ko muna yung ibang bisita. Dito ka muna, bigyan ko lang sila ng kape at tinapay, ha? Sige. Len? Bakit? Salamat ulit sa pagtulong sa akin. Sus, ito naman, wala yun. Magkaibigan tayo eh. Sabi ko nga sa'yo, walang iwanan. Kahit dito, sagot kita. Napangiti na lang ako kay Lenlen sa mga sinabi niya. Mabilis lang din lumipas ang oras at nagliwanag na. Inaayos na namin ang ibang gamit ni tatay na isasama sa hukay. Nasa libingan na kami. Nakita ko si Pedro sa hindi kalayuan na nakatingin sa amin. Nagtaka ako nun kung bakit hindi siya lumalapit at nanunood na lang. Pagkalibing kay tatay, nagpaiwan muna ako sa puntod niya. Nauna na rin si Lenlen dahil may pupuntahan pa raw siya. Naramdaman kong may papalapit at paglingon ko, nakita ko si Pedro na seryosong nakatitig sa puntod ni tatay. Walang kaimo-emosyon na makikita sa mukha o mata niya. Hindi ko alam kung nalulungkot ba siya o hindi. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka lumapit kanina? May parang nagbibihisa kanina at may hawak siyang banal na tubig.
Malamang, hindi ako pwedeng madapuan nun. Ilang araw ka rin hindi nagpakita. Pasensya na. Hindi ako makatakas. At siguradong magtataka sila kapag bigla akong nawala. Ganun ba? Mabuti naman nakaalis ka ngayon. Nagawan ko ng paraan. Nga pala Ramil. Kumusta ka? Kailangan pa bang itanong yan? E dito, mag-isa ako. Kailangan kong sanayin ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko lagi ng paraan para makatakas sa tribo para kahit papano, maramdaman mo pa rin may pamilya ka at karamay. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil kuya mo pa rin naman ako. Lagi pa rin akong pupunta sa bahay mo para dalawin ka. Di mo na kailangan gawin yan. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Ramil, hayaan mo ako sa gusto kong gawin. At bilang nakakatandang kuya mo, gusto kong bumawi sa'yo. Napahinto ako noon sa sinabi ni Pedro. Seryoso itong nakatingin sa akin at simple pa siyang ngumiti. Tanging-tango na lang ang sinagot ko. Lumipas ang ilang linggo at tinutuon ni Pedro ang sinabi niya kapag nagkakaroon siya ng pagkakataong tumakas. Lagi siyang napunta sa bahay at madalas ay may dalang pagkain. Habang tumatagal, naging magkasundo na kami at pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabata. Sa totoo lang, naging masaya ako na makilala ang kakambal ko dahil buong akala ko sa kwento na lang ni tatay ko siya makikilala. Uy! Ang sarap ng prutas no to ah. Saan mo ito nabili? Sariwang-sariwa tapos sobrang tamis. Sa lugar namin, marami kasing nakatanim na prutas sa paligid, pati na rin mga gulay. Ang galing ah. Sama kami ni Ramil minsan dyan sa lugar nyo. Diba Ramil? Ha? Bakit naman tayo sasama? Syempre, para malaman natin kung saan siya nakatira. Saka, hello, kapatid mo siya diba? Sa tingin ko, pwede naman tayong sumamang dalawa. Ano kasi Len eh. Hindi ganun kadali yun eh. Bakit naman? Bawal ba? Hindi naman sa bawal. May patakaran lang kami sa tribo. Tanging mga kaanib lang ang pwedeng umapak sa lupain namin. Ganun pala. Sayang naman. Huwag kang mag-alala. Kapag may pagkakataon, dadaling ko kayo ron ni Ramil. Talaga? Oo naman. Pangako mo yan ah. Pangako. Kumain na tayo. Ramil, kumain ka na. Sige. Sarap talaga nito. Salamat Pedro ah. Ang tahimik mo yata. May iniisip lang ako. Tungkol sa naman. Tungkol sa buhay mo sa mundo ng mga aswang. Tungkol sa tribo ninyo. Bakit parang ang higpit nila sa'yo? Dahil ako ang susunod na pinuno ng tribo. Kaya gagawin nila ang lahat para matuloy yun. Lalo na ang asawa ng ating ina. Teka, hindi ko maintindihan. Ay, masyadong komplikado ang buhay sa tribo. Sila lang ang nagpapatakbo ng buhay ko. Hindi na nga ako magiging masaya na wala akong kalayaan. May ibang asawa si nanay? Oo. At ang buong akala ng asawa ni nanay ay anak niya ako. Kapag nalaman niya yun, ibig sabihin malaking gulo to. Ganun na nga Rami. Pwede niyang patayin si inay pati na rin ako. Kaya sa tuwing nagpupunta ako rito, doble ingat talaga ang ginagawa ko. Kung ganun pala kadelikado doon, bakit nananatili pa kayo? Pwede naman kayong dito na lang eh, di ba? Mas magiging okay ang lahat. Magiging sikreto ang tungkol sa inyo. Madaling sabihin yan pero mahirap gawin. Alam mo ba, ilang beses nang tinangka ni nanay na tumakas pero hindi niya magawa dahil nakatali siya sa pinuno ng mga aswang na kinikilala kong ama. Paano mo ba nalaman na hindi siya ang ama mo? Simula nang mahuli ko silang palihim na nakikita. Noong una, nagtataka pa ako pero ilang beses ko silang nahuli. Doon ko naintindihan ang lahat lalo na nang palihim kang pinagmamasdan ni nanay habang kasama mo ang tatay natin. Pinagmamasdan niya ako? Ina rin siya, Ramil. At nangungulila rin siya sa matagal na niyang anak na nawalay sa kanya.
pero pinipilit niyang tiisin ang lahat para sa kaligtasan mo. Ganun ka kamahal ng nanay natin. Parang may humaplos sa puso ko nang sabihin yun ni Pedro. Buong akala ko kasi wala nang pakialam sa akin ang aming ina pero hindi pala. Nagpaalam na rin si Pedro na kailangan na niyang umalis dahil baka hanapin na siya ng tribo nila. Si Lenlen naman nauna na rin kaya ako na lang ang naiwang mag-isa sa bahay. Pansin ko rin ang pagiging mas malapit ng dalawa, lalo na sa kung paano sila mag-usap minsan. Madalas ding tinatanong sa akin ni Lenlen ang tungkol sa kambal ko. Buong akala ko dati tinatanong lang ni Lenlen dahil interesado siyang maging kaibigan din ng kakambal ko. Pero may mas malalim pa palang dahilan. Sapagkat isang gabi noon, bilog ang buwan, nagising ako sa malalakas na katok galing sa labas. Naririnig ko ang boses ni Lenlen at Pedro na para bang nagmamadali. Binuksan ko yun at nagulat ako nang mabilis silang pumasok. Narinig ko rin ang mga ingay ng aso sa labas at balisang-balisa si Pedrong tumingin sa may bintana. May pinagtataguan ba kayo? Ramil, Teka, ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan, bakit kayo magkasama ng ganitong oras? Bakit parang may gusto kayong takasan? Ramil, magpapaliwanag ako. Ako na, Lenlen. Pero Kaya ko na to. Umupo ka na muna doon. Napakunot ang noo ko noon nang alalayan ni Pedro si Lenlen paupo sa may kahoy na gawa sa kawayan. Kita ko ang pag-uusap nila sa mga mata nila na para bang sila lang ang nagkakaintindihan. Gayunpaman, naalis ang atensyon ko sa kanila nang makarinig ako ng mga alingaw-ngaw ng mga hayop sa paligid na para bang may pumapatay sa kanila. Lalabas na sana ako nang bigla kong pigilan ni Pedro at itinuro niya ang bintana kaya wala akong nagawa kundi sundan siya. Sa kasabay naming sinilip kung anong meron sa labas. Nanlaki ang mga mata ko nun nang makita ko ang mga nilalang na umiikot sa labas at pinapatay ang mga hayop. Ang katawan nila ay parang pinaghalong tao at hayop. Maitim ang balat at may mahabang sungay sa ulo. Pansin ko rin ang mapupula nilang mata, matutulis na kuko at ang kanilang mga pangil. Bigla akong nagtago ng parang magawi ang mata ng isa sa kanila sa may bintanang pinagsisilipan namin. Wala na ba sila? Sa tingin ko, umalis na sila. Sino ba ang mga yun, Pedro? Ang mga kasamaan ko. Isa rin silang agaras at hinahanap nila ako. Teka, bakit ka ba nila hinahanap? Ilang linggo ka na rin hindi nagpupunta dito sa bahay. Kaya anong dahilan bakit kinala hanapin? At bakit kasama mo si Lenlen? Dahil may relasyon kami ni Lenlen. Gusto ko nang tumakas kasama niya. Gusto na naming magpakalayo-layo pero nahihirapan akong gawin yon dahil kahit saan kami pumunta, susundan nila ako. Teka, ano sabi mo? May relasyon kayo ni Lenlen? Paano nangyari yun? Kailan pa? 2 buwan na rin ang nakalipas, Ramil. Simula nung naging kami. Ramil, nagtis ako. At si Pedro ang ama. Nagdadalang tao ako, Ramil. Parang biglang nanghina ang mga tuhod ko noon dahil sa sinabi ni Lenlen. Hindi ko akalaing may relasyon sila. At mas pinili nilang itago yun sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman nung oras na yon. Para kasing pinagtaksila nila ako. Pinikit ko muna ang mga mata ko dahil wala nang ibang lumalabas sa utak ko. Ayoko munang pangunahan ng emosyon at baka kung ano pang masabi ko. Tiningnan ko si Lenlen na umiiyak habang nakatingin sa akin. Kaya huminga ako ng malalim at marahang tinapik ang balikat niya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong yakapin. Hinintay muna namin ni Pedro na makatulog si Lenlen bago kami nag-uusap ng masinsinan.
Anong plano mo? Buntis si Lenlen. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa tribo ninyo. Alam ko. Kaya nga balak na naming tumakas sana. Pero hinahabol kayo, di ba? Pedro naman, bakit mo dinawit si Lenlen sa gulong to? Paano na lang yung dinadala niya? Iiwan mo rin ba yon para piliin yung tribo ninyo? Siyempre hindi. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Hindi ko siya kayang talikuran. Sobrang mahal ko si Lenlen. Kung gano'n, anong plano mo? Anong plano mo sa kanilang dalawa? Ramil, alam kong kakapalan ang hihingin ko sa'yo. Pero gusto ko sanang humingi ng tulong dahil ikaw lang ang pwedeng tumulong sa amin. Ako? Ano namang magagawa ko? Magpalit tayo ng pagkatao. Pagkasabi noon ni Pedro, hindi agad ako nakapagsalita. Tiningnan ko siya sa mata. Halata sa mukha niya ang pagsusumamo. Napalunok ako at pasimpleng tumingin kay Lenlen na mahimbing na natutulog. Sa totoo lang, magkamukha kami ni Pedro kaya hindi mahirap ang gusto niyang ipagawa. Kaso hindi ako aswang at baka madali akong mahuli kung magpapanggap kami. Kalokohan yung gusto mo, Pedro. Paano naman natin yung gagawin? Hindi ako aswang. Babalikan ko kayo ni nanay. Hahanapan ko lang na pwedeng pagtaguan si Lenlen. Delikado rin kasi ang buhay ni nanay kapag hindi nila ako nahanap. Paano kung pag pumalpak ang gusto mo? Eh di parehas kaming namatay. Ramil, nakikiusap ako para kay Lenlen at kay nanay. Pagbigyan mo naman ang hiling ko. Hindi rin naman ako magtatagal. Pupuntahan ko kayo kagad. Pedro, Wala na tayong oras. Mas maraming mapapahama kapag hindi nila ako nakita. Sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong gawin. Pakiusap, tulungan mo ako. pag-iisipan ko na mabuti. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Ang dami kong nalaman eh. Ramil, pag-isipan mo sana ng mabuti. Dahil na rin sa pagod, tango na lang ang naitugon ko kay Pedro. Hindi na rin ako nakatulog sa kakaisip. Kinabukasan, iba't ibang ingay ng mga tao ang narinig namin sa labas. Marami kasing namatayan ng mga alagang hayop at may mga naapektuhang buntis. May mga pulis na ring dumating pati ang kapitan ng baryo para siyasatin ang nangyari. Mas lalo akong napaisip kung hindi nila mahahanap ang kakambal ko, lalo pang maraming maaapektuhan, hindi lang kami. Sigurado akong hindi sila titigil hanggat hindi nakikita si Pedro. Habang abala ko sa pagsibak ng kahoy sa bakuran, naramdaman ko ang presensya ni Lenlen. Binaba ko ang palakol at tumingin sa kanya. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya, mukhang naiilang pa siya sa akin. May kailangan ka ba, Len? Gusto sana kitang makausap eh. Para sa naman. Dahil naglihim kami sa'yo. Patawad kung ginawa namin yon. Natatakot lang ako sa pwedeng maging reaksyon mo eh. Kaya ba mas pinili mong huwag magsabi ng totoo? Ganun ba? Natatakot ako baka hindi mo maintindihan. Alam mo ba kung anong mas hindi ko naiintindihan? Na mas pinili mong itago sa akin ang relasyon ninyo ng kakambal ko. Gaano ba kahirap sa akin sabihin ng totoo? Akala ko ba walang taguan ng sikreto? Na magiging totoo tayo sa isa't isa? Bakit mo yung ginawa? Dahil sa'yo. Ano? Dahil ayokong masaktan ka. Lalo na kapag nalaman mo kami. Alam ko dati palang may nararamdaman ka na sa akin eh. Maliwala ka man o hindi pinilit kong ibalik yung nararamdaman mo. Pero hindi. Hanggang pagiging magkaibigan lang ang kaya kong ibigay. Tapos biglang dumating yung kambal mo. At mas nagustuhan mo siya. Sa maikling panahon ng pagkakakilala ninyo, mas mabilis mo siyang minahal at nagustuhan. Hindi ko rin alam paano nangyari yun eh. Basta isang araw bigla ko na lang naramdaman sa kanya yung bagay na hindi ko may paliwanag. Lagi ko siyang hinahanap at sa tuwing nakikita ko siya sobrang saya ko. Sa akin ba, hindi ka naging masaya?
Hindi mo ba naramdaman sa akin yung naramdaman mo sa kakambal ko? Masaya ako tuwing kasama ka. Pero hanggang pagkakaibigan lang talaga eh. Sige, naiintindihan ko na. Ramil, ikaw na lang ang pag-asa namin. Tulungan mo sana kami. Ayoko mawala sa amin ang magiging anak namin ni Pedro. Ayoko rin mawala si Pedro dahil mahal na mahal ko siya. Nasabi na niya sa akin ang tungkol sa kanya, pati yung tungkol sa nanay niyo. At tinanggap mo pa rin siya? Hindi ka ba natakot? Mahal ko ang kuya mo. At alam kong mabuti ang puso niya. Kahit isa pa siyang mabangis na aswang, patuloy ko pa rin siyang tatanggapin ng buong puso. Kung ganon, maswerte si Pedro dahil minahal mo siya. May gagawin lang ako sa sapa. Maghanap lang ako ng mauulam natin. Dito na muna kayo ha. Tuloy-tuloy akong naglakad paalis. Hindi ko na rin nilingon si Lenlen. Wala naman talaga akong gagawin sa may sapa, pero mas gusto ko munang magpahangin. Para kasing nasasakal ako kapag nasa paligid ko pa sila at mas makakapag-isip ako ng maayos kung malayo muna ako. Ilang oras din ang tinambay ko sa sapa. Inabot na ako ng mukhang liwayway at wala pa talaga akong balak umalis. Inabala ko lang ang sarili ko sa pagtingin sa umagos na tubig at sa huni ng ibon. Wala ring tao sa pinwestuhan ko kaya mas nakakapag-isip ako ng maayos. Gayunpaman, nagulat ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Napatingala ko at kumunot ang noo ko dahil hindi ko kilala ang nasa harapan ko. Malaki ang katawan nito at mataba. Balbunin din siya. Napatingin ako sa likuran niya. May 3 pa siyang kasama. Panginoon, nandito lang po pala kayo. Ilang linggo na kayong pinapahanap ni Pinuno, pati na rin ang iyong ina. Kailan niyo po balak bumalik sa tribo? Sa tribo? Opo, Panginoon Pedro. Galit na galit na ang inyong ama dahil hindi ka pa rin niya nakikita. Baka mamaya kung ano pang gawin niya kung hindi kayo babalik. Pakisabing babalik din ako sa lalang madaling panahon. Hintayin niya lang ako kamo. Pero, Panginoon, kilala niyo po si Pinuno kapag ginusto niya. Gagawin niya talaga at kailangan mo siyang sundin. Nakatakda na po ang iyong kasal at kailangan matuloy yun para mas lalo maging malakas ang ating kapangyarihan. Babalik na rin ako. Sa ngayon, hayaan mo muna ako makapag-isip-isip. Kung ganun, wala po kaming magagawa kundi ang pilitin kayo. Kung pipilitin niyo ako, hindi niyo magugustuhan na pwede kong gawin. Sa tingin ko naman, hindi niyo yun hahayaan, di ba? Pinilit kong tatagan ng loob ko dahil hindi ko naman talaga alam kung sinong mga kaharap ko. Pero sigurado akong delikado sila at napagkamalan nilang ako ang kakambal ko. Pansin ko rin ang pagkaalangan sa mga mukha nila na parabang nag-iisip sila kung pipilitin ako o hindi. Hindi ko rin alam ang susunod kong hakbang kung kukunin nila ako. Sigurado akong magugulat sila kapag nalaman nilang hindi ako ang hinahanap nila. Gayunpaman, nagtaka ako nang biglang sumenyas yung lalaking tumaba ang boses na kumausap sa akin sa mga kasamahan niya. Bumuntong hininga ito at tumingin sa akin bago magsalita. Sa ngayon, hahayaan na muna kita, Panginoon. Pero sa susunod na paghaharap natin, kailangan ka na talagang dalhin sa tribo sa ayaw mo man o sa gusto. Dadaling ka namin. Kami na muna ang bahala kay Pinuno. Alis na kami, Pinuno. Mga kasama, tara na! Hinayaan ko munang magkalayo sila. Saka bigla akong napahawak sa tuhod dahil sa panginginig at takot. Nang masiguro kong wala na sila, naglakad na ako paalis. Gabi na noon at tanging liwanag ng buwan ang ilaw sa daan. Habang naglalakad, ramdam kong may sumusunod. Pasimple akong tumingin sa likuran at may mapupulang pares ng mata sa hindi kalayuan. Nakasilip sa likod ng puno. Akala ko titigilan na nila ako, pero nagkamali ako. Hindi sila titigil hanggat hindi bumabalik sa tribo si Pedro na akala nila ay ako. Pinabilis ko ang lakad para hindi nila ako masundan.
Hindi ko alam kung didiretso pa ako sa bahay o hindi. Hanggang sa biglang may humila sa akin. Paglingon ko, kakambal ko pala yun. Mabilis kaming nagpalit ng damit at siya ang lumabas para humarap sa mga humahabol sa akin. Ano kailangan ninyo, Hector? At bakit ninyo ako sinusundan? Panginoon, ginawa lang namin ito para malaman kung saan ka nakatira. Hindi nyo dapat yung gawin. Babalik ako sa tribo kung kailan ko gusto at hindi nyo ako mapipilit. Panginoon, magagalit si Pinuno kung hindi ko kayo dadali sa tribo. Sana naman maunawaan ninyo na ginagawa lang namin kung ano yung gusto ng iyong ama. Gaano ba kahirap ang gusto ko? Ayokong sumama. Kahit anong pilit ninyo, hindi ako sasama. Panginoon, sana naman maunawaan ninyo kung bakit ko itong ginagawa. Hector, sigurado akong ayaw mong makalaban ako. Kung yan lang ang tanging paraan para sumama kayo, gagawin ko. Dahil sa sinabi ni Hector, nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting magbago ang anyo ni Pedro. Naging katulad ko siya ng mga aswang sa harap niya. Nagkaroon siya ng sungay, lumaki ang katawan na parang pinaghalong hayop at tao. Tumalas ang mga kuko, sumungaw ang mga pangil at nabalutan ng makapal na balahibo. Isa-isang sumugod kay Pedro ang mga kasama ni Hector at sa isang iglap, napatumba niya agad ang mga ito. Sunod na hinarap ni Pedro si Hector. Halatang nag-aalangan pa kung susugod o hindi. Sinenyasan ni Pedro na sumugod kaya hindi nagdalawang isip si Hector. Mabilis at agresibo ang bawat pag-ataking hindi masundan ng mata ko. Para silang makakidlat. Gayunpaman, tulad ng mga kasamahan ni Hector, napatumba rin siya ni Pedro. Ngayon alam ko na kung bakit kinatatakutan si Pedro nila Hector at kung bakit siya ang susunod na magiging pinuno sa tribo nila. Dahil ito sa lakas at bilis niyang makipaglaban. Ako ang kusap pupunta doon kapag ginusto ko. Kaya wag na wag ninyo akong susundan. Maliwanag. Opo, Panginoon. Umalis na kayo. Pakisabi na rin sa aking ama na saka na lang ako babalik kapag tinigilan na niya ang kalokohan niyang pagpili ng aking magiging asawa. Masusunod po, Panginoon. Tayo na! Pwede ka nang lumabas. Sa tingin mo ba, kaya ko manatili sa tribo ninyo na hindi ako nabubuking? Mababangis ang katribo mo. Anong laban ko sa kanila? Tuturuan kita makipaglaban at kung paano makisama sa kanila nang hindi nila mahalata na tao ka. Pwede ba yun? Lahat ng bagay may paraan. Hindi imposible yan. Hindi rin naman kita basta-basta ang ipapasok sa tribo na walang nalalaman. Bigyan mo nga ako ng kahit anong dahilan kung bakit kailangan ko itong gawin. Saka lang ako papayag kapag may magandang dahilan. Ayoko matulad sa atin ang batang dinadala ni Lenlen. Gusto kong lumaki siya na may buong pamilya. Walang kulang, walang puwang. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Ramil. Pumayag ka na. O sige, papayag na ako. Talaga? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Para kay Lenlen, at sa magiging pamangkin ko, gagawin ko to para sa kanila. Pati na rin sa pagkatao ko. Gusto kong maramdaman ng may isang inang nagmamahal. Gusto ko siyang makilala at makita. Kaya papayag na ako sa gusto mo. Maraming salamat, Rami. Simula bukas, mag-uumpisa na pagsasanay mo. Dahil sa lalang madaling panahon, kailangan mo mapag-aralan ang bawat pagkilos ng mga agaras. Hindi pa nagbubukang liwayway nang gisingin ako ni Pedro. 2 linggo na kaming nagsasanay. At lahat ng pwede kong malaman itinuro na niya sa akin, lalo na sa pakikipaglaban. Bago lumiwanag, inaakit namin ni Pedro ang bundok para damhin ang bawat paggalaw ng mga hayop doon. Ngayon nasa gitna kami ng bundok at tinuturuan niya akong mangaso. May baboy ramong kailangan kong hulihin. Dahil madalas daw ang mga agaras ay nangunguha rin ng mga hayop sa gubat para gawing pagkain sa tribo nila. Sa bawat pagsubok ni Pedro, nalalagpasan ko.
Pero ang pagiging aswang lang talaga ang hindi ko kaya. Sinabi niya rin sa akin ang tungkol sa mga naninirahan sa tribo nila na mga dapat kong hindi banggain. Sinabi rin niya sa akin ang tungkol sa pinuno nila na kailangan kong pag-ingatan. Handa ka na bang harapin sila? Pwede ka pang umatras kung gugustuhin mo. Hindi kita pipilitin. Wala rin naman tayo magagawa, di ba? Saka, ginusto ko to, kaya gagawin ko. May paninindigan ako sa buhay. Huwag kang mag-alala, magdodoble ingat ako sa tribo. May tiwala ako sa iyo, Ramil. Basta mag-iingat ka sa bawat kilos mo. Huwag kang gagawa ng maling hakbang habang wala ako dahil pareho nating itatakas si nanay sa tribong yon. Sige, naiintindihan ko. Ilayo mo muna sila sa lugar na to. At saka mo na kami balikan kapag ayos na ang lahat, ha. Iniwan muna ni Pedro si Lenlen sa bahay namin. Umiiyak pa siyang kumakaway kaya ngiti na lang ang itinugon ko. Habang naglalakad kami, siksikan ang mga tanong at duda sa isip ko kahit sabihin kong sinanay ako ng kakambal ko. Natatakot pa rin akong magkamali at mabisto nila na ibang tao ako. Kasabay nito, may kaunting pananabik na sa wakas makikita ko na ang aming ina. Naputo lang iniisip ko nang tumigil sa paglalakad si Pedro. 4 na oras din kaming naglakad kaya nangalay ang mga paa ko. Hinarap niya ako. Kunot noo akong tumanggap ng ibinigay niyang itim na perlas. Ngumiti siya. Saka bigla akong niyakap. Pasensya ka na kung sa'yo ko ipapaatang ang problemang dinadala ko, ha? Ako tong kuya pero ganito ang nagagawa ko. Patawarin mo ako, Ramil. Talagang dito ka pa talaga nagdrama. Sobrang laking utang na loob ko sa'yo at nahihiya ako dahil dito. Teka, para saan ba tong perlas? Kapag wala ka ng ibang paraan at dehado ka na, lunukin mo ang perlas. Magiging aswang kang agaras kapag ginawa mo yan. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan mong kumitil ng tao. Gawain yun sa tribo. Ano? Teka, alam mong hindi ko kayang gawin yan. Alam ko. Kaya kapag nasaan yung aswang ka, pigilan mo makatikim ng dugo ng tao. Kapag nangyari yun, tuluyan ka na magiging aswang na uhaw sa dugo. Kontrolin mo ang sarili mo. Gamitin mo lang yan kapag kinakailangan. Dahil sa sinabi ni Pedro, bigla akong nag-alangan. Ayokong makasakit ng iba at lalo na ayokong pumatay. Hindi kakayanin ng konsensya ko. Iniisip ko pa lang na baka makapanakit ako para na akong nanghihina dahil hindi na pwedeng tumuloy si Pedro. Itinuro na lang niya sa akin kung saan ako dadaan. Malayo pa rin ang nilakad ko at hindi na ito mahahagip ng ibang tao. Napatigil ako sa paglalakad dahil sa mga banderang nakatayo sa paligid. Marami ring ulo ng hayop ang nakasabit sa mga puno at iba't ibang pangil ang nakalagay. Sa unang tingin, mangingilabot ka, lalo na kung bago ka sa lugar na ito. Habang naglalakad ako papasok, ramdam ko ang pagyuko ng mga tao na parang ginagalang nila ako. May mga kalalakihang sumalubong at sila mismo ang nagdala sa akin sa pinunong tinutukoy ni Pedro. Mabuti naman at bumalik ka na, Pedro. Ilang buwan mo na rin ako pinaghihintay. Pedro, anak. Mabuti naman bumalik ka na. Sobrang nag-aalala ko para sa'yo. Hindi na ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Bigla akong napalunok sa pagyakap ng ginang sa harap ko. Habang tinititigan ko ang mukha niya, masasabi kong kahawig namin siya ni Pedro. Pinilit kong hindi mangilid ang luha. Ngayon ko lang naramdaman ang yakap at pag-aalala ng isang ina. Para akong napipi at walang masabing tama. Matagal ko nang inasam ang inang mag-aaruga at mag-aalaga kapag nasa kapahamakan ako. Mapait ako na pangiti. Hindi naman ako si Pedro at hindi sa akin ang mga salitang yon, kundi para sa kakambal ko.
Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka umiimik? May problema ba, anak? Wala po, Nay. Ba, umalis ka na muna dyan at kakausapin ko ang suwail mo, anak. Dahil sa kanya, nasira ang lahat ng plano ko. Asawa ko, pwede bang ipagpaliban mo muna yan? Kararating lang ni Pedro, kailangan niya munang mamahinga. Ako muna ang kakausap sa kanya. Kaya tumitigas ang ulo ng anak mo dahil lagi mo kinukonsente. Kausapin mo muna na maayos ang anak mo. Kapag ako hindi nakatiis, titiyakin kong hindi na niya magugustuhan ang gagawin ko. Oo, kumalma ka. Dadalhin ko si Pedro sa silid niya at ako nang bahala. Halika, sumama ka sa akin. Pumasok ka. Salamat po. Anong ginagawa mo dito? Po? Shh! Delikado dito, Ramil. Hindi ka dapat nandito. Kilala niyo po ako? Sa tingin mo ba hindi ko kayo makikilala ng kambal mo? Alam kong hindi ikaw si Pedro. Kaya nasa ng kambal mo? At bakit ikaw ang nandito? Sa tagal mo akong hindi nakasama. Iyan ba talaga ang itatanong mo sa akin? Simula nang musmus pa lang ako. Iniwan mo na ako kay tatay. Hindi na kita nakasama palagi. Tapos ngayon, nakita mo ako pero si Pedro ang hinahanap mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung kumusta ako o paano ako lumaki? Ramil, pasensya na anak. Nagulat lang ako. Nabigla ako. Naiintindihan ko po. Alam kong hindi ako ang inaasahan ninyong dumating. Si Pedro. May rason kung bakit kailangan namin magpalit ng pagkatao. Hindi ko maiwasang sumama ang loob sa nanay ko. Alam ko namang nagulat lang din siya na hindi si Pedro ang dumating. Napabuntong hininga ako nang lumabas siya. Hinayaan ko na lang. At sa sobrang pagod ko sa paglalakad, mas pinili kong magpahinga. Napahimbing ang tulog ko at nagising dahil sa ingay sa labas. Dinig ko rin ang tawanan ng lahat na para bang sobrang saya nila. Agad kong inayos ang sarili ko. Gusto kong malaman kung anong pinagkakaguluhan at bakit may kasiyahan. Napakunot ang noo ko sa tumpukan at paglapit ko nang makita ko kung anong pinagkakaguluhan, biglang bumaliktad ang sikmura ko. May dalawang aswang na agaras na pinag-aagawan ang lasog-lasog na katawan ng tao. Lahat sila ay masayang nanunood. Samantalang ako ay gusto nang masuka. Alis na sana ako nang biglang humarang sa daraanan ko si Hector, ang lalaking nakita ko sa sapa na nakalaban ni Pedro. Panginoon! Masaya ako at bumalik na kayo. Ganun ba? Masaya rin ako na makita ka muli. May kasiyahan ang ating tribo. Saan po kayo pupunta? Dapat nasa tabi kayo ng iyong ina at ang pinuno. May kailangan lang ako asikasuhin. Ganun po ba? Gusto niyo po bang samahan ko kayo o tulungan? Hindi na. Kahit ako na lang. Sigurado po ba kayo? Sinabi ko nang hindi na kakailangan eh. Kaya ko na mag-isa. Oo, kung ganun po, sige po. Tawagin niyo na lang po ako kapag kailangan ninyo ako ha. Sige. Pagkatapos naming mag-usap ni Hector, mabilis akong umalis at dumiretso sa lugar na walang makakakita. Doon ko binuhos lahat ng kanina ko pang gustong ilabas. Sobrang sakit ng tiyan ko at paulit-ulit na pumapasok sa utak ko yung mga nakita ko. May nag-abot sa akin ng pamunas paglingon ko. Nanay ko pala, na halatang nag-aalala. Hinagod-hagod niya ang likod ko at may nilagay na halamang gamot sa tiyan ko. Ayos ka lang ba? Nabigla ka sigurado sa mga nakita mo. Ayos lang po ako. Mahihirapan ka dito sa tribo. Hindi ka nang kadaliang mamuhay bilang aswang. Lalo na kung hindi ka sanay sa pamumuhay namin. Pumatay po ba kayo ng tao? Anak, bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang po malaman kung pumatay rin po kayo ng inosenteng tao. Lalo na po yung mga walang kalaban-laban. Oo,
Dahil kailangan namin gawin yun para mabuhay. Paano niyo ba nasisikmura na kumitil ng buhay ng tao? Si Pedro ba ganyan din? Masasamang tao ang pinupuntirya ni Pedro. Pero hindi siya tumitikim ng dugo ng tao. Ano pong ibig niyo sabihin? Ginawa ko lahat para maging mabuting aswang ang kapatid mo. Tanging sariwang karne at dugo ng hayop lang ang iniinom niya. At ang buong akala ng lahat, galing yun sa mga pinapatay ni Pedro. Pero hindi. Dinadaya namin ang kinakain niya sa harap ng ibang aswang. Bakit kayo? Hindi niyo yun ginagawa sa sarili ninyo. Dugo ng tao ang hinahanap ko, Ramil. At isa yun sa dahilan kung bakit mas pinili kong lumayo sa'yo. Dahil baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Gagawin niyo yun sa sarili niyong anak? Kaya nga, mas pinili kong lumayo, hindi ba? Dahil hindi kaya ng puso kong mapatay ka gamit ang mga kamay ko. Mahal na mahal ko kayo ng kapatid mo at lahat gagawin ko para sa ikabubuti ninyo. Patawarin mo ako sa naging reaksyon ko, anak. Ayos lang po. Mali rin po yung nasabi ko eh. Huwag na po kayong umiyak. Kailangan kong malaman kung ano nangyari sa kapatid mo. Bakit ikaw nandito sa halip na siya? Kasama niya ang kaibigan kong babae. Magkasintahan po sila at nagdadalang tao po ang kaibigan ko. Si Pedro po ang ama. Ano? Totoo ba? Totoo yung sinasabi mo? Opo. Napilitan po kami magpalit ng pagkatao dahil hinahabol si Pedro ng ibang agaras. Pwede mapahamak ang bata at ang kaibigan ko kung patuloy nilang hahanapin si Pedro. Delikado ang ginawa ni Pedro. Lalo na pag nalaman ng ama niyang hindi ikaw si Pedro. Pare-pareho tayong mapapahamak. Ang sabi niya po, babalik rin po siya kagad. Kailangan niya lang mahanapan na matataguan si Lenlen. Ililigtas po namin kayo sa tribong ito. Kahit anong takas natin, mahahanap at mahahanap nila tayo. Hindi nila tayo hahayaang mabuhay. Pero Nay, ayaw niyo po bang maging malaya? Gusto niyo po bang habang buhay na lang kayo nakakulong sa tribong to? Ayaw niyo bang sumama sa amin at magbagong buhay? Hindi ganun kadali ang mga gusto mong mangyari, Ramil. May mga bagay na sobrang hirap gawin. Basta anak, kailangan mong magdoble ingat. Huwag kang magpakampante. Opo, Nay. Kailangan ko nang bumalik kay Domeng at sumunod ka sa akin. Sigurado akong hahanapin ka niya kapag hindi ka niya nakita sa kasiyahan. Tatagan mo ang loob mo. Naiintindihan mo? Opo. Nauna nang umalis si nanay tulad ng sinabi niya. Huminga muna ako ng malalim bago sumunod. Ganun pa rin ang ginagawa ng ibang aswang. Pinag-aagawan nila ang katawan ng tao. Tinuro ni nanay gamit ang mga mata niya kung saan ako uupo. Tuwang-tuwa ang lahat sa pinapanood nila habang ako pinagpapawisan at parang gusto nang ibuga ang bumabaliktad kong sikmura. Palihim akong tumingin sa pinuno. Marami na akong alam tungkol sa kanya mula nang sinabi sa akin ni Pedro at tanda ko kung paano siya tawagin ni Pedro bilang tatay niya. Hindi ka ba nasisiyahan sa nakikita mo, Pedro? Nasisiyahan po, Ama. Mabuti kung gano'n. Akala ko tinalikuran mo na ang samahan. Alam mo, ang pinakaayaw ko ay ang sinungaling at taksil. Oo, huwag po kayong mag-alala. Wala po akong balak na tumiwalag sa samahan. Gusto ko lang pong magpahinga. Ang dami ko lang pong iniisip eh. Siguro naman nakapag-isip ka na lalo na sa taong magiging asawa mo. Pedro, marami akong plano sa tribo. Uunlad tayo kung aanip tayo sa ibang aswang. Pero Ama, hindi ko pa po talaga nais na magpakasal eh. Lalo na sa taong hindi ko naman mahal. Mahal? Nagpapatawa ka ba? Parang nakalimutan mo na ang mga turo ko lalo na sa mga pagpapatakbo ng tribo.
Tayo ang sandalan ng nasasakupan. Kaya yung pagmamahal na sinasabi mo, tigilan mo yan. Para saan pa po ang pagpapakasal kung hindi puso ang ginagamit? Aswang tayo. Kailan tayo nagkaroon ng puso? Bilang pinuno, dapat matigas ka para katakutan ka ng lahat. At ang kasal, hindi yun para sa pagmamahalan ninyong dalawa. Para yun sa alyansa at kapangyarihan. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan ko. Pero po, Ayoko nang marinig ang marami mong dahilan. Pedro, gawin mo ang gusto ko. Kapag hindi mo ginawa, ay sisiguraduhin ko. Pagsisisihan mo ang lahat. Maliwanag ba? opo Ama. Ikaw ang susunod sa iyap ako, kaya wag mong paiiralin niyang pagmamahal. Asawa ko, nasa harap tayo ng nasasakupan. Mas mabuti sigurong maging mahinahon ka sa pananalita. Pagsabihin mo yung anak mo, Beth. Kung ayaw mo pareho kayo makatikim sa akin. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa galit ng pinuno sa mga nasabi ko. Mabilis ding natapos ang kasiyahan, kaya bumalik ako sa tinutulugan ko. Wala pa akong isang araw sa tribo pero may mga bagay na hindi ko masikmurang makita. Akala ko madaling magpanggap, hindi pala. Dahil lahat nakatingin sa bawat galaw ko, lalo na si Hector. Ikaw sumama kay Pedro, Hector. Siguraduhin mong hindi maaalis sa mata mo ang isang to. Dahil kapag nakatakas na naman siya, ikaw ang malalagot sa akin. Maliwanag ba? Opo, pinuno. Ikaw naman, wag ka na magtataka maglayas ulit. Huwag mong subukan ang hangganan ko. Masusunod po Ama. Sige na. Umalis na kayo lahat at mga aso na. Panginoon, siguro naman po narinig niyo yung sinabi ng pinuno. Sana naman po wag na po kayong tumakas. Huwag kang magalala. Hindi ko na uulitin yun. Maglakad na tayo para mapabilis ang kilos natin at makabalik tayo kagad. Masusunod po, Panginoon. Ayaw rin naman ni pinuno ng pabagal-bagal eh. Maghahanap tayo ng magandang lugar kung saan tayo pwedeng mga aso. May alam po ako na pwede pangasungan natin ngayong araw. Talaga? Mas mabuti kung ganun. Panginoon, Bakit? bakit parang ang laki po na pinagbago ninyo? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi ako nagbago, ako pa rin to. Matagal ko na po kayong nakakasama eh. Pero nitong mga nakaraan, parang hindi na kayong dati namin Panginoon. Sa tingin ko wala naman akong pinagbago. Baka hindi ka lang talaga sanay na magkasama ulit tayo. Bueno, magpatuloy na tayo sa paglalakad para mas marami tayong makuhang hayop sa gubat. Sigurado ako matutuwa si Ama kapag nagdala tayo ng marami. Sige po. Pansin ko ang paulit-ulit na tingin sa akin ni Hector lalo na habang nanguhuli kami ng mga hayop sa gubat. Para bang pinag-aaralan niya ang bawat kilos ko at naghahanap ng butas na pwedeng ipanlaban sa akin. Sa tuwing kasama ko si Hector, nag-iingat ako sa bawat galaw pero dumating na ang kinatatakutan kong sinabi ni Pedro. Tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ang mga agaras ng mabibiktima at pinapatay nila yon. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa tinutulugan ko at hindi ko maiwasang kabahan, lalo na't naghahanda na ang lahat. Tuwang-tuwa silang lahat sa magaganap na pagtugis sa mga tao. Nagulat ako nang biglang pumasok si nanay sa tinutulugan ko kahit halatang balisa siya para sa akin. Anak, anong gagawin mo ngayon? Hindi pwedeng mabisto kanila na nagpapanggap ka lang bilang kakambal mo. Nag-iisip pa po ako ng paraan eh. Tumakas ka na lang kaya. Ayahan mo na ako magpaliwanag sa kanila ng pag-alis mo. Kapag tumakas po ako, paano po kayo? Makasaktan lang kayo ng asawa mo. Kaya ko ang sarili ko at sanay na ako sa pananakit ni Dobeng. Pero kung ikaw ang masaktan niya at patayin, yun ang hindi ko kakayanin. Umalis ka na habang may pag-asa pa.
na hindi ko po kayo kayang iwan dito. Nangako po ako kay Pedro na hihintayin ko siyang dalawa kami magtataka sa'yo dito. Anak, delikado ang buhay mo. Lalo na ngayon kung hindi ka magiging aswang at wala kang madalang pugot na ulo kay Domeng. Paghihinalaan ka ng lahat. Isipin mo muna ang sarili mo bago ako. May binigay po sa akin itim na perlas si Pedro. Pwede ko raw yun gamitin kapag kinakailangan ko na. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Hindi. Ramil, hindi ako papayag. Baka hindi mo makontrol ang pagiging aswang. Sobrang delikado niyan. Kapag nakatikim ka ng dugo ng tao, hindi mo na matatakasan ang pagiging marahas na aswang. Nay, pipilitin kong kontrolin ang sarili ko kapag nalunok ko na ang perlas. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakapahama ko. Ayokong iwan kayo at tumakas lang. Gagawin ko to para sa ating dalawa. Para sa inyo. Nag-aalala ko para sa'yo. Baka hindi kayanin ng katawan mo. Kakayanin ko po. Kaya huwag po kayong mag-alala. Basta tandaan mo, anak. Kontrolin mo ang utak mo. Huwag na huwag kang titikim ng dugo ng tao. Naiintindihan mo ba ako? Opo, Nay. Lumabas na tayo at baka hinahanap na tayo ni Domeng. Ngayon ang gabi na mag-aasik ulit tayo ng lagim sa bawat baryo. Gusto kong patayin ninyo ang dapat patayin. At huwag na huwag ninyong pahirali ng awa. Umakto ka lang na normal. Huwag mong ipahalatang kinakabahan ka. Opo, Nay. Ikaw naman, Pedro. Ipakita mo ang mas pinalakas mong kakayahan sa amin lahat. Umawi ka dahil sa pag-alis mo. Masusunod po, Ama. Magaling. Magsaya tayong lahat ngayong gabi. Dahil sa sinabi ni Kadomeng, nagdiwang ang lahat. Isa-isa na rin silang nagpalit anyo bilang agaras. Napatingin ako sa kaliwang kamay ko kung nasa ng itim na perlas. Nagdadalawang isip ako kung lulunukin ko ba o hindi. Baka pagkatapos ko itong malunok, hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid. Madiin kong hinawakan ng perlas at napadasal. Sa ngayon ang nasa itaas na lang ang pwede kong kapitan. Kung may magawa man akong mali sa kapwa, sana patawarin ako ng Diyos at huwag niya akong pabayaan sa desisyon kong ito. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay kami at maging masaya ang dinadala ni Lenlen. Napabalik ako sa ulirat nang maramdaman kong lumapit si Hector. Nakangiti siya sa akin. Panginoon, tulad ng dati, sabay tayong hahanap ng mga pwede natin mabiktima. Sabay tayo? Opo, Panginoon. Nakalimutan niyo na po ba? Lagi ko po kayong sinasamahan sa paghahanap ng bibiktimahin ninyo. Bakit ko naman makakalimutan yun? Sa ngayon kasi, Hector, mas gusto kong mag-isa muna maghanap. Hindi mo na ako kailangan samahan. Pero Panginoon, nakalimutan niyo na po ba yung bili ng ama ninyo? Hindi kayo pwedeng mag-isa, lalo na sa ganitong bagay. Kailangan po namin kayong samahan. Siguro mas maganda kung kakayanin ni Pedro ng mag-isa, tama? Kaso tungkulin namin protektahan ng susunod na pinuno. At yun din ang utos ng pinunong Domeng. Kapag may nangyari sa kanya, kami ang mananagot eh. At bakit naman hindi kailangan samahan ni Hector si Pedro? Tinutulungan mo ba, Bet, ang anak mo na makatakas? Hindi ganoon, mahal ko. Ang sakin lang, dapat matuto na si Pedro sa sarili niyang mga paa. Kung ano ang inuutos ko, yun ang masusunod. Alam mo ngayon ko ang hindi sinusunod ang salita ko. Naiintindihan mo ba? Oo. Kaya na pag ginagawa ninyo, kumilos na kayo! Opo, Pinuno! Tara na! Ikaw naman, Pedro. Huwag mong sirain ang magandang araw ko ngayon. Galingan mo at siguraduhin mong hindi iinit ang ulo ko sa'yo. Opo, Ama. Hindi ko po kayo bibiguin. Dapat lang, dahil ang dami mo ng atraso sa akin. Napabuntong hininga ako ng talikuran ako ni Kadomeng. Napansin ko ang kabadong ekspresyon ni nanay sa akin.
Pero pilit ng ngiti na lang ang isinukli ko. Wala akong nagawa nang sumama na sa akin sina Hector. Ilang beses kong hinawakan ng itim na perlas na tinatago ko. Wala na akong ibang paraan kundi lunukin ang bagay na ibinigay ni Pedro. Nasa gitna na kami ng gubat at malayo na sa tribo nang magpalit anyo ang iba naming kasamahan. Si Hector tinititigan ng bawat kilos ko na parang hinihintay niya ring maging aswang ako. Ngumiti siya at dahan-dahang lumapit kaya napalunok ako. Bakit po hindi pa rin kayo nagpapalit ng anyo, Panginoon? Magpapalit na rin ako. Simula nung bumalik ka, sobrang laki talaga ng pinagbago mo. Panginoon, para kang ibang tao na hindi na kita kilala. Paulit-ulit na tayo dyan, Hector eh. Kini-question mo ba ako? Baka nakakalimutan mong mas mataas ang katayuan ko sa'yo kaya wala kang karapatan na tanungin ako ng mga haka-haka na yan. Oh, pasensya na po, Panginoon. Nagtataka lang po ako eh. Sana po huwag sumama ang loob niyo sa tanong ko. Kumilos na lang tayo. Damihan niyo ang mahuhuli niyo para mas matuwa sa akin ang ama ko. Masusunod po, Panginoon. Oh, narinig niyo ang sinabi ng Panginoon. Mas marami tayong mabibiktima, mas masaya. Kahit bata, sanggol, buntis, matanda o lalaki man yan, papatayin natin. Dahil sa sinabi ni Hector, lalo akong kinabahan. Nagpalit anyo na rin siya at ako na lang ang hinihintay. Palihim kong kinuha ang perlas, pasimpleng isinubo at taimtim na nagdasal bago ko lunukin. O Panginoon, ano pang hinihintay ninyo? Mauubusan na tayo ng oras. Tuluyan ko nang nilunok ang itim na perlas. Noong una, wala akong nararamdaman. Pero ilang minuto ang lumipas. May init na umakyat sa mga ugat ko. Bumilis ang tibok ng puso ko at hingal na hingal ako. Bumabanat ang katawan ko. Lumalagutok ang mga buto. Hindi ko na makontrol ang nangyayari at nang maging katulad na ako nila Hector, iisa na lang ang nasa utak ko. Dugo. Pilit kong tinatanggal sa isip ko pero parang may sariling galaw ang katawan. Kahit sobrang dilim, kita ko ang paligid. Hindi ko na napansin kung nasaan sila Hector. Ang gusto ko lang ay makatikim ng dugo. May isang dalagang babae. Sinunggaban ko siya pero nilabanan ko ang utak ko. Kita ko ang takot sa ekspresyon niya. Huwag mo akong patayin, maawa ka sa akin. Alam kong hindi ka masamang aswang, nararamdaman ko yun. Kaya hindi kita nakikita. Kaya sana maawa ka. Gusto ko ng dugo! Gusto ko ng dugo! Hindi mo ko kayang saktan. Ibig sabihin ba nito? Bagong aswang ka lang? Manahimik ka! Kailangan ko ng dugo! Kontrolin mo tumatakbo sa utak mo. Kailangan mong gawin yan. Umalis ka na! Bilisan mo! Pero Sabi ng alis na! eto na! Pagkaalis ng babae sa paningin ko, tumakbo agad akong palayo hanggang makarating sa isang sapa. At kitang-kita ko ang itsura ko sa tubig. Isa-isa kong pinagmasdan ang refleksyon. Kahit ako, matatakot sa anyo ko. Dahan-dahan akong lumayo sa tabi ng sapa. Hindi ko mapigilan ang paghingal hanggang unti-unting dumilim ang paningin ko. Buti naman gising ka na. Bakit ako nandito? Aray! Huwag ka munang tumayo. Hindi pa kaya ng katawan mo. Ako nga pala si Ana. Nakita kitang walang malay sa tabi ng sapa. Anong ginagawa ko rito? Teka, ikaw yung babae. Muntikan mong patayin? Oo, ako yun. Bakit ako nandito? Nagugulan ako. Simple lang, tinulungan kita. Bakit mo yung ginawa? Muntik na nga ako may gawing masama sa'yo eh. Hindi mo naman ginawa, 'di ba? At alam kong hindi mo kaya. Paano mo nasabi?
Sabihin na lang natin naramdam kong hindi ka tunay na aswang. Tao kang nagpapanggap. Anong sabi mo? Sinundan kita kagabi. Una kong kita sa'yo, alam kong hindi ka talaga aswang eh. Kaya kitang labanan kung gugustuhin ko pero hindi ko ginawa. Mas pinili kong sundan ka para kumpirmahin ang hinala ko. At tama ako. Teka lang, bulag ka diba? Paano mo nalaman yung mga nangyayari sa paligid mo? Dahil hindi lang ako basta-bastang bulag. Nilunok mo ang itim na perlas. Sinabi ba sa'yo ni Pedro na hindi mo na yan maluluwa? Kilala mo ang kakambal ko? Alangan. Ako mismo nagbigay kay Pedro ng itim na perlas na nilunok mo. Ibig sabihin, alam mong hindi ako si Pedro? Bago umalis si Pedro, sinabi na niya sa akin ang plano. Hindi rin ako kumbinsido, pero mahal niya ang babae kaya hinayaan ko. Nabaliwala tuloy ang lahat dahil sa nararamdaman niyang pagmamahal. Sinayang niya. May plano kayo? Oo, Anong plano? Gusto kong malaman. ang pabagsakin ng lahat ng agaras na aswang. Kapag nangyari yon, magiging malaya sila ng nanay niya, pati siya. Pero lahat yon, nabaliwala sa isang iglap. Ang sabi niya, babalik siya. Kailangan lang mailigtas si Lenlen at ang anak nila bago kami balikan. At kailan siya babalik? May sinabi ba siyang araw, petsa? Wala. Pero naniniwala akong tutuparin niya ang pangako niya. Ay nako, saka na lang ako maniniwala kung babalik talaga siya at itutuloy ang plano. Pero hanggat hindi siya bumabalik, hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Ginawa niya yun para sa mag-ina niya. Kahit gaano niya ilayo ang pamilya niya, kung hindi niya tinatapos ang kasamaan ng mga agaras, walang mangyayari. Masusundan at masusundan siya ng mga katribo niya. Sigurado ka bang walang nakakapansin sa pagpapalit niyo ng kakambal mo? Ligtas ka ba sa tribo? Sa tingin ko, ligtas pa ako ngayon. Para sa akin mali ka. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo palubos na kilala si Hector. Gagawin niya lahat para maging masama si Pedro sa mata ng lahat dahil tuso siya. Gusto niyang agawin ang posisyong nakalaan para kay Pedro. Ibig sabihin, kinuhuli lang ako ni Hector? May alam na ba siya simula pa nung umpisa pa lang kung sino talaga ako? Hindi pa ako sigurado, pero sa tingin ko oo. Kagabi napansin kong sinusundan ka rin niya. Mabuti na nga lang at nauna ako sa'yo. Nailigaw ko siya. Oh, saan pupunta? Kailangan ko nang bumalik sa tribo. Baka may gawin sila kay inay. Teka lang, kailangan mo pang magpahinga, hindi pa kayo ng katawan mo. Naninibago ka pa sa perlas. Ana, delikado ang lagay ng nanay ko. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung sakaling may mangyari sa kanya. Paano kung pagbalik mo may nangyari sa'yo? Wala akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin ang nanay ko. Kahit hindi mo siya kasama, simula pagkabata, kaligtasan pa rin niya ang iniisip mo? Kahit hindi ko siya naramdaman noon, siya pa rin ang nanay ko. Siya ang nagluwal sa akin. Kung para sa'yo kailangan laging kasama ang magulang para matawag na magulang, magkaiba tayo. Para sa akin, ano man ang mangyari, siya pa rin ang ina ko. Sige na, ihatid kita. Pabalik dun sa tribo. Manalig ka na sa pagbalik mo, wala pa rin nakakaalam kung sino ka talaga. May kukunin lang ako. Para saan naman yung hawak mo? Bakit ka nagpahid ng langis sa katawan mo? Malakas ang pang-amoy ng aswang. Nilalagay ko to para hindi nila maamoy na may tao sa paligid. Kung ganun, bakit hindi nila ako naaamoy? Tao din naman ako . Aswang pa rin ang nanay mo. Kahit hindi ka tunay na aswang, may dugo ka pa rin nila. Kaya siguro yun ang dahilan na hindi nila maramdamang tao ka. Pero kapag nagkamali ka ng kilos, doon nila malalaman. Kaya mag-ingat ka. Sinamahan ako ni Ana pabalik sa tribo ng mga aswang. Kailangan naming masigurong ligtas ako lalo na't parang may alam na si Hector sa totoong ako. Malayo ang lakad at hapon na kami umalis, kaya inabot kami ng bukang liwayway sa daan. Pagdating ko sa tribo, nagtago si Ana. Ramdam ko ang malakas na pintig sa dibdib ko.
habang tinititigan ako ng bawat makasalubong ko, pati si Hector na nakangisi sa akin. Buti, nakabalik ka na, Pinuno. Hinihintay ka ng iyong ama sa tanggapan. Ganun ba? Sige, pupunta na ako. Nga pala, Pinuno, may naghihintay din sa'yo sa tanggapan. Tsaka kung magugustuhan mo, makikita mo dun. Kahit masama ang kutob ko sa sinabi ni Hector, nagtuloy pa rin ako papunta sa tanggapan ni Kadomeng. Pagdating ko, si Nanay agad ang napansin ko. Pinagsisilbihan niya si Kadomeng, nagsasali ng dugo sa baso, tumikhim ako at napalingon sila. Nang makita ko ni Nanay, umiling siyang parang ayaw akong papasukin. Aatras sana ako pero biglang may sumipa sa likuran ko. Napasubsob ako sa sahig. Paglingon ko, si Hector nakangising malapad. Tumayo si Kadomeng at lumapit. Hindi ako makatayo dahil inaapakan ni Hector ang likod ko. Alam mo ba kung ano talaga ang pinakaayoko? Ang mga manloloko. Pasensya na po kung hindi po ako nakarating kagad. Hindi na po ito mauulit. Hindi na talaga mauulit to. Dahil ngayon pala, papatayin na kita! Ano pong sabi ninyo? Anak! Manahimik ka dyan! Huwag kang makikialam kung ayaw mong madamay kayong dalawa ng anak mo. Sa bagay, isusunod na rin pala kita. Walang iya ka! Wala kang karapatang saktan ng mga anak ko! Anong sinasabi niyo? Makikita mo rin. Ilabas nyo na ang mga bihag! Sinabi na bitawan niyo ako eh! Sabi na bitawan niyo ako! Pedro, maawa na po kayo sa amin. Nagpanting ang tenga ko nang marinig ko sina Lenlen at Pedro. Umiiyak si Lenlen habang hawak-hawak ng tauhan ni Kadomeng si Pedro. Bugbog sarado, pilit pa ring pumipiglas. Namutok ang kamao ko at matalim kong tinitigan si Kadomeng at si Hector na nakangising aso. Tatalon sana ako pero muling sinipa ni Hector ang likod ko at napaubo ako. Anong ginawa niyo sa kanila? Akala mo ba, hindi ko malalaman ang kalokohan ninyo? Ano tingin nyo sa akin walang isip? Akala ninyo mauuto nyo ako ng tuluyan? Hindi! Wag ang mga anak ko, Domeng. Ako na lang. Ako na lang ang parusahan mo. Ako na lang ang patayin mo, total kasalanan ko. Ako ang nagtaksil, wala silang kinalaman. Manahimik ka! Ilang dekada mo na akong ginagawang tanga. Pinaako mo sa akin ang batang hindi sa akin. Kung hindi nalaman ni Hector ang tungkol sa kakambal mo, mas lalo pa ako magiging tanga. Pinapasok mo pa ang isa mo pang anak na tao. Kinasusuklaman kita, Bet. Patawarin mo ko, Domeng. Pinilit kong mahalin ka, pero hindi ko magawa. Mas pinili kong sumama sa'yo kaysa hanapin ang buong pamilya ko. Ginawa mo lang yun para ilayo mo sila sa galit ko. Pero ngayon, hindi na kayo makakatakas dito. Dahil dito na kayo mamamatay lahat. Sino kaya ang uunahin ko? Itong anak mong tao o yung anak mong aswa? Mamili ka. Ako na lang. Huwag mo na silang idamay. Pakawalan mo na sila. Mamili ka, Bet. Mamili ka! Domeng, tatanggapin ko ang anumang parusa. Huwag mo lang silang idamay. Huwag yan ang gusto mo. Pagbibigyan kita. Ilapit nyo sa akin yan. Ama! Huwag mo sasaktan si nanay. Ang tagal na niya tiniis ang pakikisama sa'yo. Manahimik ka! Kapag sinaktan niyo siya,
akong makakaharap ninyo. Pedro, tama na. Ako nang bahala. Nay, tama si Pedro. Ilang beses niyo nang tinis ang pananakit niya, di ba? Tama na pagiging manhit ng pagsasakripisyo. Hindi na ako papayag na magsakripisyo ka ulit para sa amin. Lalaban tayo! At anong laban mo sa amin? Hindi mo nga kami kaya. Yan ang akala mo. Ano yan? Tignan niyo kung anong nangyayari. Dahil sa kaguluhan sa labas, mabilis akong pumiglas kay Hector at sinipa ko ang dalawang tuhod niya. Napaluhod siya. Nagulat si Kadomeng sa bilis ng kilos ko. Lalapit sana ang mga tauhan niya pero napatumba ko rin sila. Si Pedro nanlaban na rin sa may hawak sa kanya. Nilapitan ko si nanay para itayo siya. Si Lenlen naman ay hawak na ni Pedro. Magkakatabi kaming humarap kina Kadomeng at Hector. Alam kong si Ana ang nagpapagulo sa labas. Dumidilim na, kaya nakapag-anyong aswang na ang mga tauhan ni Kadomeng. Biglang may tumalsik na aswang papasok sa tanggapan, kasunod na pumasok si Ana. Sino ka at paano ka nagkaroon ng lakas na loob na pumasok sa tribo ko? Oh, Ana. Long time no see. Akala ko hindi na tayo magkikita. Ano ang ibig mong sabihin? Nagsabuatan kayo? Nay, protektahan mo si Lenlen. Kami na lang ni Pedro ang bahala. Aalis tayo rito, Nay. Mag-ingat kayo mga anak ko. Mahal, si nanay muna ang bahala sa'yo, ha? Oo, mahal. Ngayon, patas na ang laban. Hindi kami papayag na may saktan ka sa amin. Masyado kayong patapa. Ano bang hinihintay ninyo? Sugurin nyo na ang mga hayop na yan! Sa utos ni Kadomeng, isa-isa nang nag-anyong aswang ang mga tauhan niya. Kasama si Hector. Mabilis ding nagpalit-anyo si Pedro. Habang ako'y nagdadalawang isip kung paano ko uulitin. Hinawakan ako ni nanay sa braso. Ngumiti siya. May tiwala kami sa'yo. Alam kong kaya mong kontrolin ang pagiging aswang. Salamat po, Nay. Dahil sa sinabi ni nanay, pinanghawakan ko yon hanggang sa unti-unti kong maramdaman muli ang init na dumadaloy sa mga ugat ko. Muli kong naramdaman ang pagbanat ng katawan at paglagutok ng mga buto. Nang maging aswang na ako, bigla ulit akong inubos ng uhaw at gutom nang dumako ang mata ko sa bilugang tiyan ni Lenlen. Hindi ko maiwasang matakam at lapitan niya. Pinrotektahan ni nanay si Lenlen habang dahan-dahan akong lumalapit. Si Pedro at Ana naman ay abala sa pakikipaglaban. Pilit kong kinokontrol ang nag-aalab na gutom at narinig ko ang malakas na tawa ni Kadomeng. Sige! Patayin mo ang anak ni Pedro! Ramil! Kumising ka! Labanan mo yung nararamdaman mo. Kaibigan mo si Lenlen. Gusto mo ng dugo! Gusto mo ng dugo! Anak, gumising ka anak, hindi ikaw ito. Ramil, simula bata magkaibigan na tayo. Simula bata magkasama na tayo. Lagi kang nasa tabi ko kapag kailangan kita. Lagi kang nandyan. Tuwing may mabigat akong problema, hindi mo ako pinapabayaan. Gusto ko nang umalis dito kaya sana labanan mo yung tukso. Huwag mong saktan ang pamangkin mo. Protektahan natin ang batang dinadala ko. Unti-unti ako natauhan sa mga sinabi ni Lenlen. Kita ko ang takot sa mga mata niya at kung paano niya pinoprotektahan ang dinadala. Napaurong ako at galit na umarap kina Kadomeng. Tumango sa akin sina Pedro at Ana. Kaya sinamahan ko na silang makipaglaban sa mga aswang. Habol hininga kaming nakipagsagupaan nang mapatumba na namin ang lahat ng tauhan ni Kadomeng. Siya at si Hector na lang ang natira. Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayong lahat! At wala akong ititira!
Tapusin na natin to para makalaya na kami ni nanay sa kalupiran mo! Nagpalit anyo na rin si Kadomeng. Ako ang humarap kay Hector at si Pedro naman ang kay Kadomeng. Mabilis gumalaw si Hector kaya madalas na napupuruhan ako. Pero nang makabisado ko na ang bawat atake niya, agad akong nakakailag. Napatay namin ni Pedro sina Kadomeng at Hector dahil doon. Pare-pareho kaming nakaligtas sa kapahamakan. Muli rin akong bumalik sa pagiging tao at sa tulong ni Ana, nailuwa ko ang itim na perlas na nilunok ko. Natapos din sa wakas ang mga labanan at nagawa kong mapagtagumpayan ang isang malaking pagsubok sa buhay ko. Mula noon naging buo ang pamilya ni na Pedro at Lenlen. Tumira sila sa bundok kung saan malaya silang nagsama-sama. Kami naman ni nanay ang magkasama sa buhay. Lumipas ang ilang taon at humina na rin siya. Marahil ay dahil sa pagtanda. Si Ana, isa pa ring albularyo. Pinapahanga ang lahat kahit bulag. Sa dami ng pinagdaraanan ko sa tribo ng aswang, ang dami ko ring natutunan. Walang masamang maging matapang at lumaban, lalo na kung pamilya ang gusto mong protektahan. Maraming salamat po sa paglalahad ng aking kwento, Miss Soledad, at more power sa inyong channel.